Okay guys, welcome back to my channel. Okay. Ipapaliwanag ko lang po yung yung mga senyales, no? Senyales ng mga nakukulam, nababarang. Ito po yung mga palpad hangin, okay. O yung napapakain ng mga mangkukulam, mambabarang. Mga senyales ng mga nakukulam. Okay po, bali ito po bali ito lang po, para lang sa mga taong naniniwala at yung hindi naman po ay ipas nyo na lang yung aking video, no? Okay guys, bali kung napanood nyo video ko, ano po, iba't ibang, marami na akong mga nagamot na na kulam, parang palpadangin, engkanto, elemento. Yan po sa mga taong naniniwala at merong din naman po naniniwala, ano. Okay. Sasabihin lang po natin kung ano po yung mga senyales, ng mga nakukulam. Okay. Bago mag-umpisa, shoutout po sa Luzon, Visayas, Mindanao at pati sa iba't ibang panig ng bansa, ng mga nag-aantabay ng mga video ko. Okay. Hindi pa ako nakapag-mutya, hindi pa ako nakapag-hunting, kaya wala pa akong masyadong maibigay. Dami na pong naghahanap, Okay guys, bali itong darating na hindi ako lalakad. Itong magpa-fasting ako, 3 araw ako hindi kakain, puro tubig. Yan, puro tubig po. Okay, 3 araw hindi kakain o malalagyan ng kanin o anumang pagkain. Tubig po, 3 araw hindi ako kakain. Okay. Ibibigay ko lang po ang mga senyales ng mga nakukulam, Unang-una sa lahat, yung masama yung pakiramdam nyo, Unang-una, sasama yung pakiramdam nyo. Nagpunta kayo sa ibang mga lugar. Pagbalik nyo, sumama na pakiramdam nyo. Yan yung tinatawag na palipad hangin. Sa iba't ibang mga nagamot ko, yung iba, napakain, napakain. May nagamot na rin ako yung sa Banahaw. Napakain siya, Gandang babae. May tinatawag na gayuma, Ang gayuma pwedeng matanggal, pwedeng maalis. Okay. Pero pagdating sa mga problema ng mga mag-asawa, halimbawa kung paano mapababalik yung kanilang asawa, o paano nila, mahirap po yun kasi personal na, po yun, Kumbaga, kung mamaya may problema sa inyong dalawa, bawa, kaya ka iniwan dahil, bungangera ka, Lagi mo inaaway, o kaya naman, hindi mo inaasikaso, sa mga babae. Hindi mo inaasikaso. Okay. Kaya ka iniwan. Yung minsan naman sa lalaki, kaya ka iniwan dahil may pangalawa. Okay. O kaya naman pinalayas mo, tapos yun, nakahanap ng iba. Okay. Ganito lang yan. Yung mga senyales na mga nakukulam. Antimano, pag dating ng gabi, bigla masasama pakiramdam nyo, Masama pakiramdam nyo, iinuman nyo ng gamot o tableta para mawala. Pero hindi pa rin siya nawala, Tapos ang pakiramdam, mabigat po, Mabigat sa pakiramdam nila. Yung mga nakukulam na yun, mabigat, Parang may nakapasan. Siya. Tapos, mainitan ng ulo, Tapos, nagagalit siya kahit wala namang kabagay-bagay, Yan, may mga sanib yan, Tawag yan, sanib, Tapos, may mga parting sumasakit na sa'yo. Hindi mo alam, tinitira ka na, Katulad ng mga nagagamot ko, grabe yung ginamot ko nung nakaraan, nilagyan ng pakong bakya doon sa kumbaga yung manika, kasi yung spiritual na pumapasok sa tao, sa physical, umiepekto, Ngayon,
Yung anong yun, siya ang nahihirapan ngayon. Bali, bigat sa katawan niya yun. Tapos masakit, kumikirot. Siyempre, punta kayo ng doktor. Di ba? Hindi naman po natin kasi, ang mga doktor, mga expert po yan. No? Hindi natin sila, pag may mga ganyan kayong sintomas na nararamdaman, no? Magpatingin na po kayo sa mga albularyo. No? Kung wala naman po, edi kontakin nyo ako. No? Ganun po. Bali, mga senyales. Minsan, may ginamot ako, hindi na nga nakalakad. No? Yun nga, naingkanto naman siya, naparusahan siya. No? Yun, mabuti, nakabangon na siya. Di ba? Yung ganun. Yan po sa pag-aaral o pagsampalataya sa Diyos. No? Para gumaling ang isang pasyente. Okay? Ang senyales pa, na kukulam ka. No, yung yung ganyan, yung ang sakit, nahihilo ka, no? Hindi mo alam kung bakit ka nahihilo. Tingnan naman ang BP mo, tama naman, no? Normal lang. Bakit ka nahihilo? Yan, mga sintomas yan. Yan guys. Tapos, minsan naman, kung ang gumawa naman siya ni barang, no? Barang. Ang sa barang naman po kasi iba, no? Dahil sila gumagamit ng mga insekto o yung mga insekto na kung ano-ano mga insekto, gumagamit sila ng mga tubig o palalakihin yung tiyan mo, yan, mga ganyan. Kaya meron tayong tinatawag na bloated. Mabuti ako, nagagamot ko sarili ko, no? Yan. Kaya hindi na ako bloated, no? Bloated at saka bagay, iba-iba ang ano ng tao. Ako, ang paraan ko para hindi mag-bloated tiyan ko, hindi ako kumakain ng tanghalian. No? Baliktad, di ba? Yung iba naman, hindi sila kumakain ng gabi. Di ba? Hindi sila kumakain ng gabi. Pero ako, baliktad ako. Hindi ako kumakain ng tanghalian. No? Kasi mas magana tayong kumain pag tanghalian. Ang dami nakakain. No? Kasi hindi kayo kakain bigla sa gabi, no? Hindi kayo kakain sa gabi. Ako baliktad, no? Hindi ako kakain ng tanghalian. Pagkain ko naman ng hapunan, mga bandang alas 7, yan, ganado na ako kumain. Tapos konti lang, no? Konti lang. Kakain ako. Pagdating na alas 12, kakain uli ako. Pagdating naman ng mga bandang alas 3, merienda ako. Madaling araw. Dahil kung matulog ako minsan, alas 2, alas 3. Yan. Kung matulog ako, no? Kasi sa dami ko pong kinakausap o chinachat, no? Marami po akong chinachat, lalo't sa ibang bansa. Minsan tawag pa, no? Kasi ibang oras sa kanila. Maliwanag sa kanila, dito sa ating gabi na. Kaya minsan, sa madaling araw, mga kausap ko mga sa ibang bansa. Ano po? Iba po ang oras nila sa oras natin. Ano po? Yun po. Yan, anyway. Bali, ang mga sintomas pa. Ito na. Yung lagi kayong uhaw. Yan. Gusto nyo inom kayo ng tubig. Tapos namamalayan nyo, lumalaki na yung tiyan nyo. No? Inom kayo ng tubig. Yan. Uhaw kayo, uhaw. Yan. Minsan naman, mainit ang pakiramdam nyo. No, kahit nakatutok na yung electric fan sa inyo. Kahit mainit yung pakiramdam nyo. Yan, mga sintomas na nakukulam. Sa ganito lang guys, halimbawa, sa mga nag-aaral ng mga pang-spiritual, no? Ito po yung pang-spiritual po, hindi po tayo sa physical. Ang physical po ay sa doktor, no? Wala po akong alam sa doktor. Ano po? Ito po yung pang-spiritual lang. Ngayon po, sa spiritual po, ating pag-aaralan, ating pong pag-aaralan kung ano bang mga way, sa mga nag-aaral ng mga orasyon, no? Sa mga nag-aaral ng orasyon, bali, ako, pag yung may tumutusok sa katawan ko, tusok talaga, kasi sa dami kong mga kumakalaban din sa akin, tinetesting ako niya kung talagang ako'y tatablan, no? Nararamdaman ko po yun, tinutusok ako, minsan sa tagiliran, dito, minsan dito, sa puso, no? Ang ginagawa ko lang po, orasyon. Apo bunso, tanggalin mo po yung
yung sakit na ginagawa sa akin, ibalik po sa kanila. Gaganunin ko yan. Ibalik sa kanila. Sa ulo, ibalik sa dati. Sa ulo, ibalik sa pinagmula. Yan. Aburin mo yan. Kasi masakit po talaga. Pero pag yan ay natanggal nyo, no? At naorasyonan nyo, hingi kayo ng tawag kayo sa Panginoon Diyos, no? Yan. Gaganon nyo po, dadakutin nyo. Kung saan po yung may masakit sa inyo, tatanggalin nyo. Gaganunin nyo. Ayan, ganyan. Itapon nyo. Siguro mga 3 ganyan nyo, mawawala ang sakit. No? Itinuturo ko lang po ang way, no? Kung paano nyo po gagamutin ang mga sakit na kung may gumagambala sa inyo para po maibsan at maagapan kung sino man ang gumagambala at tumitira sa inyo. Ano? Halimbawa naman, sumakit naman yung tiyan nyo. Diba? Dito, ito sikmura, no? Gaganunin yan, dudukutin yung ganun yan. Tapon nyo lang, sa sampalataya ko Diyos. O kaya magdasal kayo, Ama namin, no? Ama namin, 3 beses, tapos ganunin nyo. Yan. Ganyan. Kaya palisin nyo ng ganyan. Yan, ganyan. Yan, tapon nyo. Ganun po ang pagtanggal. Kahit ako, pag may tumutusok sa katawan ko, dinadakot ko yun, pinababalik ko kung sino man ang may gawa niya. Bali, nagsumbalik po, bumabalik po sa kanila, no? Ganun po ang mangyayari dyan. Ingat pag gantong tanghali. Ngayon guys, yan, isa pa, magiging pawising kayo. Yan. Minsan naman, doon sa paa nyo magmumula. Parang may mga tumutusok ng mga maliliit na tumutusok papataas sa inyo dito. Tinutusok yan. Yung iba naman, nagiinit yung hita o yung binti, nagiinit yan. Hindi nila alam, sinusunog ng kandila yan. No? Kasi may mga nahuhuli akong ganyan. Kung bakit nila ginagawa yun, at anong ginamit nila, kung ano ba ang ginawa nila. No? Kakausap ko kasi yung mga pasyente na mga nakasalib. No? At isa pa, yan, katulad nito mga to, yan, yung papel na ipinangiipit ko sa paa, kailangan po yan kinokonsagrahan. Dinidibusyonan, no? Yan, katulad, dibusyon yan. Ayan. Ayan, no? Binabasa po yan ng tubig na inorasyonan, no? Yung tubig na inorasyonan, bali, babasahin ko na ng tubig yan. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Yan. Binabasa-basan po sila, no? Maging ganun din sa rosaryo, no? Sa rosaryo, bali may orasyon sa rosaryo, no? Bago mo gamitin para gumagana, no? Sa pang-ipit. Kasi ang nangyayari, lalo't pag online, no? Online, wala silang pang-ipit na yung mga kung nandito sa akin, mabibigyan natin ng pang-ipit, no? Pero pag malayo online, sasabihin ko dyan, may rosaryo ba kayo dyan? Yan. Maganda pag basbasado yan ng pari, no? Maganda yan. Mabisa po. Kailangan po may basbas ang rosaryo, no? Rosaryo po yung, yung gagamitin sa pasyente, no? Upang iipit dun sa sinasaniban, no? Pinangiipit yun sa daliri sa paa. Yan. Kailangan po may orasyon. Orasyonan ko naman yung rosaryo para gumagana. Okay? Ito pa para lalo na sa mga minsan naman po maraming klase ng mga tawag dito, mga ginagawa ng mga mangkukulam, mambabarang, sari-sari po, no? Meron sa pamamagitan ng picture, may sa pamamagitan ng ng pangalan, may sa pamamagitan ng kandilang itim. Yan po ang mga ginagamit nila, no? O kaya naman nagugupit sila ng papel na na hugis tao. Tapos inoorasyonan nila para makulang kayo. Kasi halos iba po yung
yung ritual, iba po yung pangkukulam, no? Ang ritual po, yun ay paghingi nila ng kapangyarihan, ritual, nagre-ritual sila, no? Humihingi po sila ng kapangyarihan sa demonyo, okay? Bago sila mangkulam. Humihingi muna sila ng kapangyarihan. Ritual ang tawag doon, no? At saka ngayon sila mangkukulam. No? Kasi yung ginamot ko nung nakaraang linggo, no? Hindi ko nabanggit yung pangalan, no? Ang mga ginamot ko, ngayon, natigil na siya, magaling na, no? Tumitira din sa kansay ko, walang kadala-dala, no? Walang kadala-dala. Ganito po yan. Bali yung mga nagamot ko, no? Meron pong epektibo, no? Na pati yung tao na mangkukulam, napapatay. Opo, kasi nakaranas nga ako ng ganun. Pinatay ko yung yung spiritual na mangkukulam, pinatay ko, no? Hindi, siyempre, buhay pa yung tao, hindi naman agad-agad ay mamamatay, no? Pero may pagkakataon na talaga siguro matindi ang kanyang, pinsala, kinabukasan patay. Ganun po nangyari. Depende po pag yung mga malalakas din po. Pero po akong nagamot nung nakaraan din, yung nagpunta sa akin, matibay. Yun ang tinatawag na antigong mangkukulam, no? Magaling siya, magaling. Nakakatakas. Hindi niya ininday yung sakit. Galing. Mahusay, matibay siya, antigo. No? Pero yung mga madadali lang, nako, simple-simple. Meron namang pag pinainom ko lang ng tubig na may asin, orasyon, nawawala agad, no? Nagpapantay yung daliri, no? Yun po kung paano malalaman, Kasi, yun nga, lagi kong itinuturo sa inyo na kung paano malalaman, kung may kulang ba o anong gumagambala, no? Kung ano ba gumagambala sa tao, no? Pag maiksi ang kanan, ang binabasa po natin yung iksi, hindi po yung haba. Ano po? Kasi akala nila sobrang haba ng usa. Hindi po, umiksi po yung kanan, no? Pag sinabing maiksi, kasi ako lagi ko tinatanong, ano po maiksi? Sasabihin, mahaba po yung kanan. Hindi po kanan, ang itinatanong ko. Ang itinatanong ko po, kung ano po yung maiksi. No? Diyan yung basihan. Ngayon, pinagpapantay nga po yung guhit dito, tsaka yung guhit dito. Pagpapantayin nyo yan, para makita nyo kung ano po ba ang maiksi. Kung kanan ba o kaliwa. No? Kasi magkaiba po yan. No? Ang kanan kasi gawang tao. Kulang barang palpad hangin, bales, bales, gawa ng tao yan, bales, no? Bati, usog, yung usog na yung mga ganyan, no? Tao may gawa, no? Pero pag yung kaliwa naman na maiksi, kaya basihan nyo ang kaliwa, basihan nyo ang maiksi, hindi yung mahaba. Okay, maiksi po ang babasihan ninyo. Kung kaliwa naman, ang gumagambala ay engkanto, elemento, impacto, no? Yan. Bali, nung unang video ko pa may mga, may mga nakakalaban ako na aswang na siya, mangkukulam pa. Bali, pasalamat sa akin din ni Commander Kalansay kung tawagin. Pero naging manggagamot na siya mula nung nagamot siya. Kaya ginagawa niya ngayon. Bumabawi siya ngayon sa mangkukulam. Kinakatay niya mangkukulam. Okay. Yun yung ginamot ko. Ngayon, may katulong din naman ako doon sa paggamot dahil yung dati kong member sa GC, yun, ilang kami gamot, 3. No? Pero panghuli nga sa akin, ginamot ko aswang na siya, mangkukulam pa. No? Meron pong ganun. Yung mga sintomas, ang mga kung bakit sila nagkaganon, kung anong sakit ba yan, no? Ngayon, hindi po lahat naman ng sakit sa tao ay puro spiritual, no? Kadalasan po, sinasabay lang po yung physical, no? Ng mangkukulam, dun idinadagdag ng mangkukulam kung ano yung sakit ng tao. Halimbawa, mahina yung baga mo. Halimbawa, mahina yung
kidney mo, isasabay nila yon. Yung sakit na yon, isasabay nila, titirahin nila sa iyo yun. Ngayon, papacheck ka sa doktor, di ba? Tapos bibigyan ka ng ng lunas. Pero hindi ka magpapabalik-balik ka lang sa doktor, hindi gumagaling, no? Kaya mas maganda po ipa-check up niyo po muna sa mga albularyo po, mga albularyo. Kailangan po naman po legit, no? Legit, no? Kasi lang naman po yung donation sa presyo ng mga doktor. Unahin niyo po muna albularyo, pa-check kayo sa albularyo, at sasabihin ng albularyo, o sige, pwede ka na magpa-doktor. Makikita na nila yung findings sa'yo. Ganun po. Wala naman pong mawawala sa inyo kung magpatingin kayo sa albularyo. Hindi naman po nakakahiya. No? Ang isipin niyo po yung buhay niyo. No? Ang isipin niyo yung buhay niyo. Hindi naman po lahat ng nakikita ng albularyo makikita ng doktor. Hindi rin lahat ng makikita ng doktor nakikita ng albularyo. Ganun lang po yan no? Kaya kailangan po malaman ninyo, no? Unang-una sa lahat, yung mga nag-aaral nga maggamot, no? Kailangan po nakapag 49 days kayo, no? Yan. Kailangan nakapag 49 days kayo. Kasi hindi niyo mapapagana ang orasyon ng panggamutan kung hindi kayo nakapag 49 days. Ngayon ito, sila pinagpipilitan nilang hindi na kailangan ng 49 days, no? Hindi ako tutukoy ng tao pero alam niya na siya tinatamaan nito. Ito sinasabi kong ito, no? Hindi sila niniwala sa poder-poder na yan. Ang mga binibigay niya raw na orasyon ay mabibisa. Gumagana. May mga patotoo pa, no? May nga patotoo pa siya na sinalalaman. No? Hindi babanggit ng pangalan, pero alam mo kung sino ka. No? Ayaw mo pa rin maniwala sa poder. Okay? Kung ang mga orasyon mo, ikinalat mo, no? Bigay ka lang ng bigay ng orasyon mo. Kung ang gagamit ay masamang tao, masamang tao. Di ba? Hindi ang dami mo nabigyan mga siraulo. Di ba? Kaya nga, kung yung nabigyan mo, hindi naman pala nagdadasal sa Diyos. Di ba? Hindi nagdadasal. Tapos kukunin lang yung orasyon mo. Tindihin mo mabuti. Tapos hindi naman nag-49 days. Kaya nagpa-49 days, yan po ay kailangan mo humingi ng basbas. Basbas sa Diyos. Hindi mo basta binanggit lang yan Latin na yan. Sasabihin mo, pag binanggit mo yung Latin na yan, gagana na yan. Kalokohan, ha? Kalokohan. Wala kang pang spiritual na kakayahan. Gagamitin mo yung orasyon. Gagana ba? Hindi gagana yan. Sinasabi mo lang may nagpapatotoo na gumana ang iyong orasyon. Maaari siguro kung siya Bertudes, gagana. Maaari kung siya nakapag 49 days. No? Gagana yun. Sinasabi mo lang hindi. No? Kasi kaya nga sinasabi ko, pag may 49 days ka, kahit anong orasyon, mamulot ka sa YouTube, ay gagana. Basta nakapag 49 days ka. Kung talagang makapangyarihan yung mga binibigay mong orasyon mo, no? Kung talagang magaling yan, at hindi na kailangan ng 49 days, bakit namatay yung kasama ninyo? Sinabi nyo, kinulam, napakain ng mangkukulam, bakit namatay? Ba't hindi gumana yung mga orasyon ninyo? Bakit namatay ang kasama ninyo? Nga, hindi kayo nagpo-49 days gumana ba yung orasyon ninyo? Bakit hindi nyo nagamot yan at kulam pala yan? Kayo na rin na nagsabing kulam yan at napakain. Sa inyong bibig rin nang gagaling ang ikasisira ninyo. No? Natakin ninyo. Ibig sabihin, hindi gumana yung ibinigay mong mga orasyon. Bakit namatay ang kasama ninyo sa kulam? Sabi mo, pinakain ng mangkukulam. Bakit hindi ninyo nagamot? Ba't hindi ninyo nagamot?
Oh, ako sa akin, pag may nagpunta rito magpapagamot na sa kulam, gagamutin ko personal eh. Eh kung papayag lang yung may katawan na i-video siya eh, i-video ko talaga sa inyo eh. Merong ayaw na ipalabas sa video kasi nahihiya. Pero kung gugustuhin ko talaga na ipakita sa inyo, papakita ko sa inyo eh. Ang mga ginagamot ko. No? Pero sinasabi ko sa inyo, hindi naman po ako totally ang gumagamot. Hindi ako. Dahil ako'y kasangkapan lang. No? Kasangkapan lang ako. Ang Diyos ang gumagamot niyan. Kaya nga sabi ko, Panginoon Diyos, bigyan niyo naman akong kapangyarihan. Dahil wala akong kapangyarihan eh. Wala akong kapangyarihan. Dahil lang may kapangyarihan ng Diyos. Hindi po ako. Kaya inuulit-ulit ko lagi yan. Hindi po ako ang nanggamot sa inyo, ang Diyos. No? Kaya, kung hindi po kayo sasampalataya sa Diyos, ay hindi po kayo gagaling. No? Kaya sinasabi namin sa pasyente, magtulungan po tayo, no? Sumampalataya po kayo sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Gagaling po kayo. Dahil sila po ang gagamot sa inyo, hindi po ako. Ganun po ang sinasabi ko lagi. No? Kasi ako, sa totoo lang ako, barumbado talaga ako. Siraulo nga ako dati. Sa totoo lang. Barumbado ako dati. Pero nagbago. Kasi, nakakapagpagaling ako ah. Ito siguro binigay sa akin ng Diyos. Ganun. Hindi ko naman inaasahan ito yung mga ganito, makagamot ako. Kaya nga hindi ko tinututukan ng panggagamot ko. Pero minsan may dumarating, magpapagamot. Ang Diyos ang magpapagaling noon, hindi ako. Dahil wala nga akong kapangyarihan. No, yun nga sinasabi sa inyo, wala akong kapangyarihan. Ngayon, meron akong gabay sa ang nagsabi naman yun, duwende, kasi wala po akong kakayahan makakita, no? Wala po akong kakayahan. Pero yung gabay ko, hindi yung nagsasalita o yung bubulong sa akin eh. Basta nasa likuran ko lang siya. Isang matandang puti. No, puti po. Yung duwende ang nakakita kasi silang ano eh, no? Ang spiritual. Sila ang nakikita niyo yung matanda sa likuran ko. Yun ang apo ko. Ngayon, sa susunod na pagpunta ko sa itatanong ko yan kung ano pangalan. Itatanong ko doon sa duwende, no? Kasi natatakot yung duwende, malakas daw yung ewan ko. Hindi ko alam. Hindi ko naman nakikita eh. At hindi ko rin naman nakakausap, no? Okay guys. Kaya sinasabi sa inyo, kailangan po magdebosyon. Kailangan nyo ng poder, balabal. Yan po ay para po hindi po kayo makulam. Sana intindihin, unawain ninyo. No? Kaya nga kayo pinagpopoder, yan ay spiritual na kabal. Pang-spiritual sa loob. Hindi lang sa loob, sa labas pa. No? Kailangan nyo po magpoder. Yan, protection po yun. Yun ang tinatawag na kabal sa spiritual. Hindi po yung kabal sa paghihiwa, yung hiwa-hiwa. No? Pero yung iba, ginagamit na rin yun dahil nakakapagpagana ka na nga ng orasyon pag nakapag 49 days ka. Kaya nila napapagana yung sa bato mo. Ano ba? Kaya nila napapagana sa bato mo. Ngayon, kung hindi ka nakapag 49 days, wala. Basta lang kayo mamumulot ng orasyon sa kung saan-saan. Bakit? May sarili ba kayong yung namatay na yun, may sarili bang libro yun? Hindi, kumopya rin yan sa inyo. O ngayon, ang tanong, mapapagana niya ba yung orasyon? Hindi. Kasi hindi naman siya nag-poder o nag-devotion o nag-ano eh. Basta lang ba gagamit? O, hindi. Nasasabi mo, siguro, hindi, nag-ano naman siya eh, nag-49 days siya o nag-ano siya. O, hindi, ilalabas mo rin yung katotohanan. Diba? Kasi kung talagang ano kayo, gagana yung orasyon ninyo dahil sabi mo naman hindi na kailangan ng 49 days o devotion, hindi na kailangan, gumagana na yung iyong orasyon. Bakit namatay ang kasama ninyo? Kinulam. Kinulam, pinakain naman kukulam, namatay. Nakulam. Bakit hindi gumana yung orasyon ninyo? Kala ko ba magaling ang orasyon ninyo? Bakit hindi gumana? Hindi nyo napagaling.
Diba? Kung ako malapit dito, ako gumamot sa kulam na yan eh. Diba? Ganon. O kaya wag niyong ipagmagaling na, kasi maraming tao nanonood. No? Maraming tao. Bibigyan nyo ng orasyon. Kahit hindi ka nakapag 49 days, gagana yan. O sasabi po, ang dami pa nagpatotoo. Kasi meron nang makapagana kung siya Bertudes. Gagana yan eh. Eh paano yung kung hindi sila Bertudes? Kailangan nila mag 49 days. Sana maintindihan nyo. Yung mga tumalikod sa akin na nasa inyo, na gusto sana magpaturo sa akin, no? Pero hindi ko babanggitin ang pangalan nun. Na pinangakuan pa ako. No? Grabe. Siya na daw umahawak ng orasyon. Grabe. Ewan ko. Sana. Pinagkalooban ka. Na ikaw yung bumaliktad. No? Bumaliktad ng paniniwala. Grabe. Ano hindi ko banggitin pangalan mo kahit nasa ibang bansa ka. Sana makayanan mo yung mga tangan mo. No? Baka hindi mo kayanin. Okay guys. Kailangan po nakapag 49 days kayo. No? Kung gusto nyo humawak o magpigkas ng Latin. Kasi kahit mamulot kayo sa YouTube ng mga orasyon, hindi nyo mapapagana yan kung hindi kayo nakapag 49 days. Wa-effect. Maniwala ako sa inyo. Maliban na lang kung Bertudes ka, gagana. No? Yun lang naman yan eh. Pero kung hindi ka Bertudes, sabi mo, ay, ayaw gumana. Ganun yun. Dasal ka ng dasal, wala namang kwenta. Kasi alam kung bakit. Wala kang spiritual. No? Wala kang basbas. No? Kung pambanggitin mo ang Latin na sagrado. Sagrado po ang mga Latin. Hindi mo basta bigkasin yan. At kailangan alam mo kung ano ba yung binibigkas mo. Kailangan alam mo yung mga dasal na yan. Kung para saan ba yan. Mamaya dasal ka ng dasal, yung pala sa demonyo na yan. Diba? Kaya sana guys, no? Yan po yung mga sinasabi ko lang po, ano. Kailangan magdebosyon. Katulad itong papel na pang-ipit na to, dinidebosyonan ko to, kinukonsagraan. So, konsagra, no? Dinadasala, gabi-gabi. No? Binabasa. Kinabukasan, matutuyo, pasahin ulit. Pag nag-orasyon ulit, babasahin ulit. Epektibo, ginamit ko kagabi. Ayun, epektibo naman. Gumagana. Plus yung rosaryo. Kasi kailangan ko yun, pag oras na dumayo, kailangan ang gamit. Talagang full charge. No? Okay guys. Yun po yung mga sintomas po, yung mga minsan naman yung umihina yung pandinig mo, parang nabibing ka, masakit ang ulo mo. Yan mga sintomas yan, no? Na makukulang ka. Tapos ang gagawin naman ninyo, pagpantayin nyo kagad daliri nyo. Tingnan nyo kung ano ba gumagambala sa inyo, no? Yan. Katulad ng pag maiksi nga ang kaliwa, pag maiksi ang kaliwa naman, naengkanto ka. Yan, naengkanto, elemento, yung mga ganyan. No? Kadalasan sa mga bata. No, kadalasan sa mga bata yan. Pagdating ng bandang alas 6 ng hapon, lalagnatin siya. Lagnat. E di syempre, ang magulang naman, papainumin ng gamot. E di mawawala, mawawala. Kinabukasan ulit. Pagdating na naman ng alas 6 ng hapon, lalagnatin na naman siya. E di pa-check up, kinabukasan, pa-check up nila sa center. Wala naman. Dahil nawawala, pagdating na ng umaga, wala nang lagnat eh. No, wala na lagnat. Magaling na naman siya. Naglalaro-laro na naman ng bata. Tapos pagdating na naman ng hapon, lalagnatin na naman siya. Yan. Ngayon, ang gagawin ninyo, no? Ang gagawin ninyo, punta kayo sa mga albularyo. No? Patingnan niyo naman sa albularyo, no? Kasi nagpa-check up na kayo. Patingnan niyo naman sa albularyo, no? Kung yan ay nababati ba, o naengkanto, o may nasagi ba. Yan. Ganyan ang sintomas niyan, ano? Ngayon, ang naman, meron namang klase ng
Bawa, yung sintomas niya pa naglalakad kayo, no? Naglalakad kayo, bigla na lang kayo bumagsak. Tinitira na pala kayo, hindi nyo alam. Bigla kayong bubulagdangan sa karsada, tapos mababangga kayo. Ang sanhi ng pagkabangga ninyo. Ganun po. Sanhi ng pagkabangga nyo. Yun ang ikamamatay nyo, no? Meron naman, ito pa. Ilan na yung mga namatay sa banyo, no? Sa banyo. Kasi na ano ko rin yun napapanood ko o yung iba naman sa mga nangyaring talagang nagbanyo. Bigla na nag-collapse. Tumama yung ulo sa simento, patay. Karaniwan niyang ganyang ginagawa ng mga mangkukulam kasi nakikita nila mga ginagawa ng mga tao na kinukulam nila, no? Pag hindi naagapan, todas. Ilan na yung mga namatay sa banyo, no? Yung mga ganon. Ang kinalabasan na disgrasya dahil nadulas, tumama yung ulo sa baul o tumama sa simento yung ulo, ganyan. Pero huwag ka, tinira ka ng mangkukulam, no? Hindi nyo alam yan. Kadalasan nyo yung mga namamatay sa CR, no? Yung mga biglang inatake, yung iba naman, inatake sa puso, no? Yung sabihin, atake sa puso, nagsikipan dibdib, heart attack. Pero hindi nila alam na ano sila, tawag doon na kinulam, no? Hindi nila alam yon. Meron naman na yung natutulog lang, ano? Yung pala, pinakulam na. Pagdating ng gabi, nung natutulog na, patay na. Sasabihin, kalalabasan, binangungot. Ano po? Sabihin, binangungot eh. Hindi kinabukasan, hindi na gumigising, hindi na humihinga, patay na. No? Bangungot lang ang kalabasan. Pero hindi nila alam, kinukulam pala. Kasi hindi nga natin alam kung may kulam ba tayo o wala. Kasi mararamdaman nyo po yan, bumabigat yung katawan ninyo. Mabigat po sa pakiramdam. Yan, ang laging kadalasan nila. Kaya pag nagagamot yung mga pasyente, pag nagagamot ng mga albularyo yan, gumagaan ang pakiramdam nila. Kasi wala nang nakasapin o wala nang nakadagan sa kanila. O ganun po, Kaya timano, pag may nararamdaman kayo, pagpantayin nyo daliri ninyo. Tingnan nyo maigi kung pantay ba o hindi. Maliban na lang kung may diferensya ang kamay ninyo, May diferensya ang kamay ninyo kasi may piloso po, ganyan, piniloso po na ako Ganito na lang. Diba, paano kung walang kamay? Ay doon tayo, paano kung walang kamay? Di paa. Paano kung walang paa? Paano kung walang kamay, walang paa? Oo nga, malapit na tanong yan, Kaya kung sa akin yung ganon, nabuhay ka pa. Kasi sa pilosopong sagot yun, Pilosopong sagot. Ngayon ganito lang po sa mga, kung pagpalagi natin walang kamay, walang paa, Ganito na lang po ang gagawin ninyo. Oras na masama pakiramdam nila, kumuha kayo isang basong tubig, Lagyan nyo ng asin. Masama lang pakiramdam kasi, masama pakiramdam ko, ganun ganyan. Hindi naman makikita dahil puto lang kamay, puto lang paa. Kumuha kayo ng isang basong tubig, lagyan nyo ng konting asin, Tapos, dasalan nyo lang kahit 3 ama namin lang. 3 ama namin lang. Bulong nyo sa bumukas yung pinto sa akin. Okay, bali, ibulong dito sa isang basong tubig, Tapos, ipainom dun sa pasyente para gumaling. O wala yung mga salib. Okay. Tapos, ngayon, kaya kailangan po natin na kasi hindi lang po sa akin nangyayari din, At kahit sa akin din naman may tumitira, May mga tumitira po sa akin. Tinetesting ako kung ako ba may kabal pang spiritual. Iba po yung kabal pang spiritual kaysa kabal na pang physical. Ang physical po yung naghihiwa. Physical yon. Kabal pang physical. Iba rin po yung kabal pang spiritual. Yun po yung para hindi kayo tablan ng masamang mangkukulam, mambabarang, engkanto, elemento. Kaya ko po kayo pinagpo 49 days na hindi kayo tablan ng kulam. Sa loob po yun, loob.
Yan po ay kabal pang spiritual, no? Kabal pang spiritual. Okay? Iba po yung pang physical. Kabal pang physical. Ang physical po yung hindi ka tabla ng bala, hindi ka masugatan. Yan po ay sa physical. Kabal pang physical. Tandaan niyo po yan, no? Kaya magkaiba po. Ngayon po, kasi ang mga mangkukulam, mambabarang, engkanto, elemento. Ang mangkukulam, mambabarang, engkanto, elemento, yan po spiritual. Yan, spiritual po yan. Kabal po yun, kabal. Kaya pinagpo 49 days ko kayo, yun po ay kabal. No? Pwede naman po kayong kumuha ng mga pang 49 days, makukuha nyo sa YouTube. Meron po niyan, no? Kasi yung iba nanghihingi pa sa akin eh. No? Nanghihingi pa sa akin. Yung iba nanghihingi sa akin ng orasyon. Marami na pong nagkalat sa YouTube ng mga iba't ibang orasyon. Pondo sa pondo, poder sa poder. Meron yan. Balabal. Yan yung mga yan. Mga gumagana naman po yan. Gamitin po ninyo, no? Gamitin ninyo. Gumagana po yan. Yung iba manghingi sa akin ng orasyon sa ganito. Halimbawa, bro, penging akong orasyon sa panggamutan. Pwede po kayong kumuha sa YouTube. Mapapagana nyo yan kung kayo'y tapos ng 49 days. No? Manalig sumampalataya ka sa Diyos. Ano po? Kasi, akala nila yung nandun sa YouTube ay hindi gumagana. Gumagana po yung nasa YouTube. Ang mabigat nga lang po kung hindi kayo nakapag 49 days, hindi po talaga gagana. No? Yan, yung mga nag-aaral, mga baguhan, pwede kayong mamulot ng sa YouTube. Ngayon, kailangan nyo lang mag 49 days para mapagana nyo yung mga orasyon sa YouTube. Yan. Yun nga, yung kinuwento ko sa inyo kanina, hindi daw kailangan ng 49 days o devotion, hindi na daw kailangan. Pag binigyan niya raw ng orasyon, gagana. Ganun bang kasimpleng gamitin ang mga Latin? Kahit hindi ka nag 49 days o nag-devotion, gagana. Ang galing naman. No, nanghusay. Hindi po. Kailangan nyo munang humingi ng basbas sa Panginoon Diyos. No? Hindi kayo basta-basta ura-urada gumagamit ng Latin. No? Kailangan nyo humingi ng pahintulot. Bumababa yun. Bumababa sila. Mararamdaman sa katawan. Yung kilabot sa katawan. Na pumapasok sila sa iyo. Yun ang spiritual na kabal. Spiritual. Para hindi ka tabla ng kulam, barang, engkanto, elemento. Ganun po yun. Para pag yung, halimbawa, may tumitira sa akin, tiniranan mo na ako sa ganito. O Diyos at mga makapangyarihan sa lahat. Ganyan. Tanggalin niyo po yung sakit na nararamdaman ko. Ibalik po ko sino po kung may gumagawa sa akin at gumagambala sa akin, ibalik po sa kanila. Ibalik sa kanila. 3 beses. Mawawala yun kasi hinugot mo na yung inilalagay nila. Sampalataya lang po tayo sa Diyos. Yan ang Diyos po ang gumagawa ng paraan para tayo gumaling. No? Sana natututunan nyo o napag-aaralan ninyo. No? Ito po sa mga taong naniniwala lang. No? At kung hindi naman, skip nyo na lang ang video ko. Wala naman pong masama. No? At sa mga naniniwala, maraming salamat po. Okay po. Ayun po, yun po yung mga sintomas, no? Ang mga klase ng iba't ibang kung mga nararamdaman ng mga pasyente na sila'y nakukulang, no? Iba't iba. Lalo na sa sa gayuma kasi hindi ako tawag dito. Hindi ako pwedeng manggayuma no. Hindi pwede kasi ang gayuma po ay para sa galing po yun sa masama, ang gayuma. Pero silang ginagamit na orasyon na galing kay Haring David, no? Gayuma kay Haring David, no? Pero kahit ano po sabihin po natin, ang gayuma po ay sa masama, no? Gayuma. Ano po? Ang gayuma po, papaliwanag natin yan, Kasi po ganito yan. Kaya hindi ko pinahintilutan yung mga ganyan, no? Ang gayuma, sabi, panggayuma to sa ganito para ma-inlove sa iyo yung tao.
bawal po sa akin yan. Bawal din po sa ibang may albularyo, may bawal din. Kahit kaninong tanong niya, bawal po ang gayuma sa aming mga albularyo, no? Kahit ako, hindi ako nagbibigay ng gayuma dahil masama po yun. At wala akong ibibigay sa inyo sa gayuma, no? At ako, hindi ko na kailangan ng gayuma, no? Ako na nga umaayaw, no? Ganito, Ang gayuma kasi ay yan ay labag. Ano po? Halimbawa, yung isang lalaki, ginayuma yung babae. Kahit hindi naman gusto nitong babae, ay may love siya rito sa lalaki, kapangit ng lalaki. Oo. Tapos hindi rin namang mayaman. May love siya doon. No. Ay, nako. Kasi, ginayuma. Ibig sabihin, labag. Labag sa puso. No? Hindi naman mahal ng babae itong si lalaki, pero bakit sila ay nagkagustuhan? No? Dahil ginayuma ng lalaki. No? Ginayuma. Ginayuma ng lalaki kahit ayaw ng babae. Nagkaroon siya ng gusto rito sa lalaki. Yun ang tinatawag na gayuma, no? Ako po hindi pwedeng magbigay ng gayuma at ayokong ng gayuma, no? Kasi labag po yung labag. Ang nagbibigay lang po rin niya kalimitan sa mga mangkukulam, no? Pag may mga nagbibigay sa inyo ng ng gayuma, yan ay marunong mangkulam o magritual. Yeah. Sila lang ang gumagamit ng mga ganyang gayuma. Ano po? Pero kami mga albularyo ay hindi po kami gumagamit ng ng gayuma. No. Hindi po namin kailangan gumamit ng gayuma. Hindi po, labag po kasi tawag doon, labag. Hindi kagustuhan, no? Napapasunurin mo yung babae kahit hindi ayaw niya, di ba? Kahit ayaw ng babae, susunod. No? Yun ay gayuma. No? Yun po, sana po naintindihan nyo, no? Okay, guys. Basta tinuturo ko lang po sa inyo ang sintomas ng mga nakukulam, nababara, engkanto, palipadhangin, elemento, yan. Yung mga ganyan, yung mga na-tiyanak o tikbalang, kapre. Yan po, yung mga sintomas po. No? Meron din naman po mga engkanto sa dagat. Yan, sa dagat. May mga engkanto rin po dyan. Kasi, yan, sa tubig, sa lupa, sa hangin, sa apoy, mga ganyan ba, no? May mga yan, engkanto, maligno, elemento. Yan. Ganun po. Bali, ganito guys. Basta pag may mga nararamdaman na kayo ng mga sintomas na sinabi ko, magpunta na po agad kayo sa mga malalapit na albularyo dyan sa lugar ninyo. No? Ay kung wala naman, di kontakin nyo ko kahit sa video call, maagapan natin. Maagapan. Kasi nangyayari sa akin, hindi ko man madali yung mangkukulam na yan. Hindi ko man madali yan. At least, na agapan natin yung sakit na inilagay nila sa inyo sa video call, no? Hindi na ganito naman po 'yan, no? Ang dami ko na po nagamot na online, no? Merong nagbibigay. Yan. Bro, anong number GCash mo? May nagbibigay at merong hindi. Kalimitan wala, no? Wala. Siyempre, tayo gumagastos tayo. Nagbabayad ako ng internet, no? Nagbabayad ako ng kuryente, no? Balahin niyo ako ng ganitong oras, no? Tapos, thank you. Ganun lang, no? Maraming salamat. Sasabihin ko pa nga, magpasalamat kayo sa Diyos. No? Huwag niyo na pong ganito yan eh. Huwag niyo na lang pong abusuhin ang taong mga tumutulong. No? Kung sinabi sa inyong hindi nagpapabayad, hindi nga kayo magbabayad. No? Ang sa mga albularyo lang naman po ay donation. Donasyon. Ako hindi naman wala namang presyo yung mga yan, no? Ang tapatan na tayo, no? Dahil kami tao rin. Nagugutom din po kami. No? Nagugutom din po kami.
Kumakain din po kami, gumagastos din po kami, ano? Hindi naman sa ano. Tapos tutulungan ko kayo. Di ba? Tutulungan ko kayo. Hindi yan sa pagsumbat ha, hindi. Gagaling kayo, no? Sasabihin ko sa'yo, magpasalamat kayo sa Diyos. Yun lang. Tapos papatayin ko na yung cellphone. Ganon. Nasa inyo yan kung magbibigay ng donation. O, may nagbibigay kaya nagpapasalamat ako sa mga nagbibigay. Naintindihan nila ang sitwasyon. No. Hindi naman masama po tumulong. Kung gusto nyo tumulong kayo dahil tinulungan din po kayo. No. Ganun lang naman po yan. Sige, porbahan nyo. Huwag nyong tulungan yung mga taong bawa, tinulungan kayo. Hindi. Tapos kayo hindi nyo man lang tinulungan. No. Eh, paano kung yung gumamot sa inyo, eh, hindi na pala, ilang araw na palang hindi kumakain, hindi namatay na. Patay na siya. O naputulan ng kuryente. O nawala ng wifi, internet. Sino kukontakin ninyo? Wala na. Maghanap na lang kayo ng iba. Yung mga mahal, libo. Doon kayo magpagamot. Sa mga donation lang, pwede na yan. Tsaka, hindi naman talaga nakakahiya magpa-albularyo kasi meron lang matataas ang pride. Na, syempre, ano sila, edukadong tao. Mga edukadong tao. Bakit ako maniniwala sa albularyo? Ganun ganun ang banat, no? Edukadong tao, eh. No? Ngayon, yung sa kanila, naniniwala sila sa doktor. And kahit naman ako, naniniwala ako sa doktor. Sino ba hindi maniwala sa doktor? Eh, mga eksperto yung mga yan. Di ba? Ako naniniwala, uminom din ako ng gamot. Dahil pag sinisipon ako, kailangan ko uminom ng gamot. Di ba? Ganun lang naman yan eh. Halimbawa, yung pag pag nagkaroon ka na, pag may edad ka na, abay sumasakit na tuhod mo, abay inom ka para sa rayuma. Ganun po. Kasi iba yung physical, iba yung spiritual. No, basta tandaan niyo yan. Okay guys. Sana marami kayong natutunan sa akin, ano? Kaya kailangan po ng 49 days. Yun eh, kabal. Inuulit-ulit ko lagi sa vlog ko yan eh. Yan po ay kabal sa spiritual. Sa loob po, sa loob ha. Kabal sa loob. Yun ang tinatawag na kabal sa spiritual. Kabal, poder, protection, balabal. Kaya 49 days. Kailangan mo 49 days yan. Kailangan makatapos ka ng 49 days. Magsisimula ka sa unang biyernes ng buwan. Bawa, itong darating na buwan, unang biyernes. O yan, umpisa ka na doon. Bilang ka na ng 1, 2, 3, 4, 5 hanggang ka ng 49 days. Ngayon ganito. Kaya mahirap po magdemosyon o magpuder dahil sakripisyo. Sakripisyo po talaga. Araw-araw ka magdadasal. No, araw-araw dahil kailangan hindi ka liliban, no? Kailangan hindi ka absent ng isang araw. Hindi po pwede. Kailangan 49 days, diretso yun. No? 49 days, diretso. Ngayon, halimbawa ang tinatanong, anong oras po? Anong oras? Wala pong oras. Kailangan lang, huwag kayong lalagpas ng alas 12. No? Kasi pag yan alas 12 na, lumagpas yan, naging alas 12 na, lumagpas yan, ibang araw na po yun. Ibang araw na po yun, ibig sabihin, absent na ka ng isang araw. Kaya nga wala po akong inilalagay na oras. Kahit anong oras po kayo. Alas 9 ng umaga, alas 6 ng umaga, alas 9 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 3 ng hapon, alas 6 ng hapon, kahit alas 9 ng gabi. Pero pagdating ng alas 12, hindi ka kailangan umabot ng alas 12. Ibang araw na yun, siyempre. Diba? Kaya nga sinabi sa inyo, walang oras. Kasi minsan, ang tao may trabaho. Diba? May trabaho. Hindi mo ang oras mo dahil may trabaho ka. Diba? Minsan naman nag-overtime ka o kinabukasan ng magdamag kayo. Hindi ka na makakapagdasal. No, edi absent ka na. Ang kailangan, walang hinto yun eh. Kailangan tuloy-tuloy ang araw, no? Kung gusto mo sumunod.
Kaya yung iba kasi nandadaya eh, kahit hindi sila nakakumpleto ng 49 days, sasabihin nakakumpleto. Kaya sasabihin nila, ba't kaya hindi ako nakapagpagana? Kasi nga niloko nila sarili nila, no? Niloko nila ang sarili nila, hindi ako. Sa akin hindi man sila magtapat eh. Eh bakit ba? Eh sila naman ang gagamit nun, hindi ako. Diba guys? Nako. Eh di lukuhin nila sarili nila, wag ako. Diba? Kayo tinulungan ko na, eh di kailangan yung gawin ang dapat gawin. Diba? Ngayon, kung lulukuhin nyo ako, aba hindi ako ang niloko ninyo, ang sarili ninyo. Bakit? Eh kayo ang gagamit, hindi naman ako. Diba? Sana naintindihan nyo ako. Kaya huwag kayong maniwala doon sa nagsasabi, guys, ito patapos na ako. Huwag kayong maniwala doon sa nagsasabi na ang kanyang orasyon na ibinibigay ay gumagana. Kahit hindi raw nag-49 days. No. Ayun, namatayan sila ng kasama na nakulam. No, na nakulam. Bakit hindi nila napagaling ng mga orasyon nila? Tanong, akala ko ba yung magagaling ang orasyon nila, eh bakit hindi lang nagamot yung nakulam na yan? Oh, nakulam pala eh. Eh di siyempre, kaya nyo labanan yan dahil sabi nyo, gumagana ang mga orasyon ninyo. Eh ako, ipapakita ko, pruweba ko na nanggagamot ako. O ako, nanggagamot talaga ako. Gagamutin ko yung mga kulam na yan, yung mga nabarang na kaya kong gamutin yan. Dahil ako'y nakapag 49 days. Ang orasyon ko gumagana. Yan ang sinasabi ko sa inyo, ang orasyon ko gumagana. Di ba? Sana hindi mo na sinabi na pinakain naman kukulam yung kasamahan ninyo. Eh, nasaan yung orasyon ninyo? Bakit hindi umapekto? O kasi hindi ka nagpo 49 days. Yan. Eh ba't hindi gumana? Eh kayo hindi nagpo 49 days. Oh, sipin ninyo. Wala akong binanggit na pangalan ha. Wala akong binanggit. Hulaan na lang ninyo kung sino yan. Mahilig lang sumahod ng ng pera sa ibang tao. Donation. Okay. Nako. Ewan ko, ang dami naniniwala eh. Sige. Tuloy nyo lang yan. Sa kayo masaya. Basta ang importante, manalig kayo sa Diyos. No? Malalaman nyo kung ano ang totoo. Okay. Sana magising kayo sa katotohanan. No? Nadadaya kayo ng mga paningin o mga matatamis na salita. No? Sa totoong buhay. No? Huwag kayong maniniwala sa mga matatamis na salita. Yan ay kapapahamak ninyo. Okay guys, basta kayo magdasal, manalangin sa Diyos. Humingi kayo ng basbas. Yan, sinasabi ko sa inyo. Humingi kayo ng basbas sa Panginoon. Yun lang ang tanging nating sandata. Yan. Ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Yun na nga, pinapaliwanag ko nga sa inyo guys. Noon pa, sa simula. Diba? Pag tayo nag-aantanda, sa ngalan ng Ama, ng Ina. Sama niyo po ang Ina, at ng Anak, at Diyos, Espiritu Santo. Kasi ang nilikha ng, kasi mantakin mo, may Ama, may Ama, pero sa istorya po, may mas Ama pa. Dahil sila ay tinatawag na Sagrado Pamilya. Sagrado Pamilya, Sagrado Pamilya. Si Jesus hindi pa isinisila nga sa mundo, ay Jesus na po. Kaya nga po, kaya po, yung ina po, ay hindi po si Santa Maria, Inang Maria, hindi po. Infinita po. Yun po yung, ang ina ni Jesus dun sa taas. Po,
impinita. Pero yung sinasabing Diyos Ama, sa pangalan ng Ama, ng Ina at ng Anak, Diyos Espiritu Santo, ano? Kasi yung pong nilalang ni Amang Pinito, kaya hindi alam nila na sila'y nilalang din, no? Kaya nga, ang Diyos Amang walang hanggang kapangyarihan. Amang, kumbaga parang ano tawag dito, tatay nila, no? Oo. Ang Diyos Amang, Diyos na walang hanggang kapangyarihan. Diyos na dakila. Diyos na kinatatakutan sa impyerno. Ano po? Yan. Ang Ama. Ang Amang Impinito. Na tinatawag siyang Lamorok Melam. Ano po? Lamorok Melam. Okay. Nagpakilala siya. Okay guys. Bali, akala natin, yung po yung Sagrada Familia. Ano po? Sagrada Familia po yan. Nilikha sila ng yung sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo, ano? Pero mali po yung ang dasal, hindi nila isinama yung ina, no? Dapat po kasama. Kasi yun po yung nilikha ng Amang Pinito eh. Sagrada Familia, 3 po yun. 3. Sagrada Familia, 3. Ang Ama, ang nilikha ng Amang Pinito ay ang Ama, ang Ina, at si Panginoong Jesus. 3. Hindi po ba? O ngayon, bakit di mo sasama yung ina? Ba't di mo sasama ang ina? Eh, hindi naman si Maria yon. Ayun ay si Amang Pinita. No? Ngayon po, ganito. Eh, di ganun nga. Dahil ang dami na nagkakasala sa mundo, pinababa ngayon si Jesus. Pinababa na si Jesus. Dahil si Jesus, hindi po may iral sa mundo, eh, Jesus na po. Ano po? Ngayon po, pinababa ngayon siya. Kaya tinatawag na Virgin Mary. Ano po? Virgin Mary. Doon po dinaan si Panginoong Jesus kay Virgin Mary. Dahil nga siya, birhen. Pero hindi po doon lumabas, no? Hindi po pinakitang inilabas sa puwerta ni Inang Maria, no? Okay. Kaya ang timano, Virgin Mary. Okay. Ngayon, nung nailabas na ang Panginoong Jesus, yan po, naisilang na po siya. Panginoong Jesus dito, siya po ang tutubos ng kasalanan ng mga tao. Siya po ang tumubos ng kasalanan ng mga tao. Ano po? Ngayon, para maging ganap naman siyang anak ng Diyos, Amang San Juan. Okay? Amang San Juan. Okay. Para maging ganap siya. Okay. At doon hanggang sa lumaki na siya at siya ang tutubos. Pero may mga mahabang istorya pa po, ano? Dapat po kasi yung anak ng Amang Pinito ang magiging magiging taga-tubos. Pero babae po 'yun. Eh hindi pwede babae, siyempre, babae. Ginawa nilang lalaki. Lalaki. Jesus, Panginoong Jesus po ang ginamit nila. 'Yun po. Ngayon sana po may mga natutunan kayo at kung naguluhan kayo sa kwento ko, okay, kayo na po bahalang umunawa. Okay po. Basta tandaan, may kanya-kanya tayong paniniwala. Hindi ko po naman sinabi na paniwalaan nyo ko, At hindi ko naman sinabi na kayo'y maniwala sa akin. No, wala na po. Bahala po kayo. Ang inyong kapasyan na lang po ang ang magsasabi sa inyo kung ako po ba'y nagsasabi ng totoo o hindi, Yung ganito guys. Basta tandaan po natin, lagi po kayong hingi ng kapatawaran. Kasi baka mamaya bigla lang tayo mamatay, hindi man lang tayo nakahingi ng kapatawaran, Di ba? Kailangan po natin humingi ng tawad bago tayo matulog. Panginoon, patawarin niyo po ako. Sa isip, sa mata, salita, at sa gawa, at sa aking mga pagkukulang. Sa mga kasalanang hindi ko pa po napagsisihan, sa gabi mo po, at sa araw mo, at sa kasalanang kaliit-liitan hanggang sa kalakihan ng aking kasalanan. Ipatawad mo na po sa akin ngayon po at magpakailanman. Yung po, bali ganon, isusunod ko na ngayon yung aking dasal na paghiling, Panginoon, hiniling ko po, huwag niyo pong pababayaan ng pamilya ko. Yan, una-una. Ang aking asawa, ang aking anak. Anak. Kasi kung wala yung nanay nila, sino mag-aalaga sa mga anak ko? Kaya, dinadamay ko siya sa aking dasal.
Kasi siya ang naggagabay at nagbabantay sa mga bata. Wala na ako eh. Kaya ako'y nananalangin. Dahil humingi naman akong kapatawaran. Ano? Ngayon po, huwag niyong po pababayaan ang mga anak ko, asawa ko, apo ko, yan, apo ko, nanay tatay ko, kapatid ko, pamangkin ko, at ang mga minamahal nila sa buhay, yung mga asawa. Gabayan niyo po sila, Panginoon. Ganon. Huwag niyo pong pababayaan, nalayo niyo po sila sa kapahamakan at disgrasya. Hindi yun ang ano ko. Ihiling naman ako ngayon uli sa aking sarili. Panginoon, patawarin niyo po ako. Ganyan. Tanggalin niyo po yung mga karamdaman, sakit sa aking katawan. Yan. Pahabain niyo po ang buhay ko. Ganon. Upang ako'y marami pong matulungan. Palakasin niyo po ang aking mga orasyon. Inihiling ko sa Diyos yan. Palakasin niyo po ang aking orasyon. Yan. Upang makatulong po ako sa ibang tao. Yan. Magagamit ko ngayon yung mga orasyon na ginagamit ko. Para isang bigkasan ko lang gumagana. Ano po? Yan. Ngayon, kailangan mo naman, siyempre, humingi ka Kailangan mo naman magpasalamat. Ano po? Panginoon, unang-una sa lahat, maraming salamat po sa inyo. O Diyos na dakila, Hari ng mga hari, Panginoon po naming lahat. Diba? Maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo na siyang tumubos ng aming kasalanan dito sa lupa. Maraming salamat din po sa aming Inang Birhing Maria at sa Inang Pinita na siyang nagbabantay at nag-aalaga po sa amin. Maraming salamat po sa Diyos Amang sa Diyos Ama na siyang tumitingin sa amin, sa aming buhay. Yan. Maraming salamat po sa mga Arkangheles na siya pong nagbabantay dito sa lupa, gayon din po sa langit. Kasi hindi lang dito sa lupa nagbabantay ang mga anghel, sa langit din po. Kaya sabi nyo, maraming salamat po sa mga Arkangheles na nagbabantay po dito sa lupa, gayon din po sa langit. No. Maraming salamat din po sa mga santo at santa na siya pong nagbabantay at aming dinadasalan dito sa lupa, gayon din po sa langit. Yan, pasalamat yun. Sana guys, naintindihan nyo ako, ano? Ito lang po, gumawa po tayo ng mabuti. Yan lang, tanging para na, no? Gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, no? Dahil ang pera, kayamanan, hindi nyo naman madadala sa langit o sa impyerno. Di po ba? Hindi nyo madadala yan. May mga tayo, panahon, may oras, no? May mga nakatakda ng mamatay, no? Hindi natin madadala. Ultimo brief mo, hindi mo maiaakyat sa langit, no? Guys, kaya dito pa lang sa lupa, gumawa ka na ng mabuti. Diyan marami na nga nagsasabi na malapit na dumating ang Panginoong Hesus. Hindi po natin alam kung kailan. Ngayon, sana nasa inyo po yan kung yan ang inyong kapalaran na kayo gumawa ng masama. Nasa inyo po yan. O ang kaluluwa ninyo ay sinanlanan ninyo sa impyerno o kay Satanas. Nasa inyo po yan. No. Yung gustong gumawa ng mabuti at dito kayo sa mabuti, gumawa kayo ng mabuti. Tumulong kayo sa kapwa. No. Kaya nga ako sabi sa inyo, hindi ako yayaman No. Hindi ako yayaman. Pero hindi ako magugutom. Yan po yun. Hindi ako yayaman, pero hindi ako magugutom. Yan po. Diba? Dahil hindi po ako sindikato. Yun lang po. Okay guys. Ang gusto ko lang po, makatulong ako. Okay na. Kahit sa aking kakayahan ay matulungan ko sila. Hindi sa, hindi ko kayo natulungan sa pamamagitan ng pera. Pero sa pagtulong ko na pang-spiritual, matutulungan ko kayo. Okay. Sana po
Huwag kayong pabayaan ng Diyos. Sana po tayo magkita-kita na kung saan man tayo dapat magkita. Okay guys. Manalangin at magdasal. Humingi ng tawad, magpasalamat, at magpuri sa Diyos. Ang Diyos ay totoo. Walang makakatalo sa Kanya. Kaya sinasabi nila, wala pong makakatalo sa Panginoon Diyos. Kaya nga sabi ko, sino ba gumawa sa demonyo? Ang tanong, di ba tan Diyos? Oh. Kaya walang makakatalo sa Panginoon Diyos dahil sila din, ang Diyos din naman may likha. Ngayon, kaya nga may mga demonyo, para na dyan na mababase, nasusukat, yung tukso, no? Kung magkakasala ka. Yan. At kung paano ka hihingi ng tawad. No, ano po? Ganun po yan. Kaya nga tukso yan, Satanas eh, no? Kung gagawa ka ba ng mabuti o hindi. Yan po yan. Okay guys, maraming salamat po sa ating lahat. Mabahaba na rin po yung aking nasabi, no? Okay, pagpalain po tayong lahat at gabayan. Okay, God bless po sa ating lahat.